Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumainyo rin. Welcome mga kapatid sa ating banal na misa sa araw na ito. Welcome din sa ating mga kapatid na kasama natin sa banal na misang ito through our live streaming, sa mga nakikinig na nasa kanilang mga tahanan at nasa abroad. Magandang umaga po sa inyo at sama-sama po tayong manalangin para sa ating mga personal na kahilingan, gayon din sa ating mga panalangin para sa ating pamilya, sa kagalingan ng mga miyembro nito, gayon din ang mga kapatid nating humihiling ng mga panalangin ng kagalingan na nasa kanilang tahanan at sa mga ospital. Sa tulong at gabay ni Santo Padre Pio, tayo po ay manalangin para basbasan sila ng Diyos at ihipo ang kagalingan sa pamamagitan ng ating mga panalangin sa misang ito. Ngayong araw mga kapatid, ipinagdiriwang din natin ang pagunita kay Papa Santo Pio X, isang santo papa ng ating simbahan na naging santo sa kanyang presensya sa pagpapatuloy ng pagpapalaganap ng mabuting balita at pagmamahal sa Eucharistia, tayong nawa ay kanyang tulungan upang palagian nating mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap nito sa banal na Eucharistia. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa ni si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukod kay Hepte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonito.
At nangako si Hepten sa Panginoon ng ganito, kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag uwi ko. Sinalakay nga ni Hepte ang mga amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer. Nang magbalik si Hepte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Hepte. Nang makita siya ni Hepte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa Kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon. Sumagot ang anak ni Hepte, Kung nakapangako kayo sa Kanya, tuparin ninyo yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga. Pumayag naman si Hepte na umalis na 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman ito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin, ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli, siya ay nagsugo ng ibang mga alipin
at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inaanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangalakal naman ang isa. Sinungga ba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay? Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan. Masasama at mabubuti, ano pat napuno ang mga ng panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at manggagalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, maririnig natin ang isang paghahambing ng Diyos sa isang kaharian. At ginamit niya ang talinghaga ng isang kasalan. At binanggit niya dito ang tungkol sa pag-imbita sa maraming tao. Sa tingin niya, nung una ay karapat-dapat sapagkat sila ay naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Ngunit maraming naging dahilan ang maraming taong inimbitahan. Mayroong gawain sa bukid, mayroong ginagawa sa kanyang business, at yung iba, basta na lamang pinatay ang mga sinugo. Ano ang pagkahulugan nito, mga kapatid? Sa ating mga ninuno na ating mababasa sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, maraming sinugo ang Diyos upang tuluyang maniwala ang mga tao sa salita ng Diyos. Maniwala sa Diyos. Ngunit anong ginawa ng maraming tao? Ang mga propeta ay kanilang hinamak sapagkat sa kabila ng maraming pagkakataong sila ay iligtas, maraming pagkakataon din muling nagkakasala at itinaboy ng maraming tao sa kasaysayan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. At dumating tayo sa punto ng ating buhay na tayo bilang mga hindi naman karapat-dapat imitahan ng Diyos sa pananampalataya ay tinawag pa rin ng Panginoon. Kaya ang hamon niya sa atin, kailangan nating magbihis ng damit pangkasal sapagkat ang piging ng Diyos ay isang piging na dapat nating ialay sa Kanya ng buo. Isang piging kung saan inaasahan ng Diyos na hindi lamang tayo basta pupunta sa Kanya, hindi lamang tayo basta maniniwala sa ating pinapanampalatayanan, kung hindi tayo rin ay magpapalalim
sa pananampalatayang ito. Hindi natin pwedeng sabihin na Katoliko ako dahil ang aking mga magulang ay Katoliko naman. Maaari sa una, ngunit hindi nangangahulugang mananatili itong ganon ang iyong rason sapagkat mababaw iyon. Maaaring madali kang madumihan ng maraming bagay, ng kasalanan, ng mga gawi na hindi mabuti at tuluyan ding magiging isang pulubi at papalabasin ng Diyos sa kanyang piging. Napakahalaga ng pagpapalalim ng ating pananampalataya sa ating pagdiskubre, sa ating pananampalataya, sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin sa araw-araw, na sana bawat araw nakikita natin ito at napapalalim natin ito. Sa ating ipinagdiriwang na kapistahan ng isang santo na naging Santo Papa ng ating simbahan, si San Pio X, Pius X, ito ang kanyang isinabuhay sapagkat ang kanyang pinalaganap ay ang pagmamahal sa Eucharistia. At alam natin sa kasaysayan ng simbahan, ang naunang nauupo sa harapan ng Santo Papa ay ang mga mayayaman. At ang mga mahihirap ay nasa likuran. Ngunit sinabi ng Santo Papang ito na ang Eucharistia ay para sa lahat. Kailangan pag-isahin natin ang kaisipan natin bilang mayayaman at bilang mahihirap na ang Eucharistia ay hindi maaaring mayroong class. May class A, may class B. Kaya tinanggal ng mahal na Santo Papang ito, ng santong ito, ang kaisipan na ganito. Pag pumasok kayo sa simbahan, kailangan first come, first serve. Hindi pwedeng nakalaan ito kung kanino man ang nasa harapan. Pinagkaisa niya ang kaisipan ng mananampalataya sapagkat naniniwala siyang walang exclusive. Inclusive lahat sa pananampalataya, sa pagmamahal ng Diyos, sa kaligtasan ng Panginoon. Mga kapatid, may tatlong bagay tayong dapat tandaan sa ipinahiwatig na ito ng ating ipinagdiriwang na santo. Una, ang pastol ay dapat nagmamahal. Hindi sapat na maging leader lamang siya ng simbahan o maging isang guro ng pananampalataya. Ang tunay na pinuno sa pananampalataya ay nagmamahal at handang magsakripisyo. Siyempre, maraming magagalit sa kanya sa kapanahonang iyaon sapagkat maimpluwensya ang mga taong ito. Tapos ihahalo sa mga hamak. Kaya naman, isang sakripisyo upang baguhin ang mga bagay na ito sa kanilang kapanahunan. Kaya't ang tanong ni Jesus kay Pedro at sa bawat isa sa atin bilang mananampalataya, iniibig ba natin si Kristo? Kung oo, ipakita natin ito sa ating malasakit sa ating kapwa. At ang pangalawa, ang pastol ay nagpapakain. Hindi naman necessary magpakain physically ng mga pagkain sa araw-araw, kung hindi nagpapakain ng katawan at dugo ni Kristo sa lahat. Bakit naging malaking usapin ito? Tulad ng aking sinabi, sapagkat may discrimination sa mga mahihirap sa kanilang panahon. Si San Pio X ay nagsikap na pakainin ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng malinaw na turo ng pananampalataya at mas madalas na pagtanggap sa komunyon. Sa ating panahon, tayo ay may tinatawag na magbahagi ng salita ng Diyos at ng ating pananampalataya sa ating pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong tila malayo na sa Diyos. Bakit binabanggit ito? Sapagkat minsan, imbes maging dahilan tayo ng paglapit ng ating kapwa sa pananampalataya at simbahan,
baka nagiging dahilan tayo ng paglayo nila. Minsan, iniisip nating dapat hindi siya nagsimba dahil makasalanan siya. Ang pagtanggap ng komunyon ay hindi sa kung gaano kadami at kaliit ng iyong kasalanan, kung hindi dahil sa pagmamahal ng Diyos. Ang paghahanda ng sarili sa pagtanggap ng komunyon ay ang ating willingness to say sorry for all the sins we committed and omitted, regardless kung ito man ay maliit o marami. Dahil sapagkat pag maliit lamang ang iyong kasalanan at hindi ka naman humingi ng kapatawaran, ibig sabihin, hindi ka handang tumanggap kay Kristo. Marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa kasalanan, ngunit hindi ang kasalanan ang pinaka-importante para sa Diyos. Ang sa Kanya, ang kababaang loob at sapat na ito sa kabila ng ating kahinaan at pagkamakasalanan, natanggapin natin siya sa komunyon. Kaya nga sa umpisa ng ating misa, mayroon tayong pagsisisi, hindi po ba? At mayroong absolution ang pari na ibibigay upang tayo ay maging handa. Kaya bago pa tayo pumasok sa simbahan at dumalo sa misa, napakahalagang ang paghingi ng tawad sa Kanya sapagkat tayo'y mangungumpisal sa umpisa ng ating misa at bibigyan tayo ng absolusyon ng pari na nagmimisa upang tayo maging karapat dapat tumanggap sa Kanya sa banal na misa. At ang ikatlo na aral ng ating santo ay ang mapagbantay na pastol. Sapagkat sa ating mundo, napakaraming mga misleading belief. At minsan, ang mga immoralidad ay nagiging moral. At kailangan natin itong bantayan sa ating pananampalataya. Ang isang pastol ay hindi natutulog at laging gising at nagbabantay tulad ng ginawa ng ating santo na ipinagdiriwang, maging matatag sa ating pananampalataya. Ngayong kapistahan na ni San Pio ika-10, ito ang habilin natin sa bawat isa, ang mga katanungan. Paano ko ipinapakita ang pagmamahal kay Kristo sa araw-araw? Pangalawa, ako ba ay nagiging pastol sa aking mga maliit na komunidad, sa aking pamilya, sa aking trabaho? At sa huli, nagsisikap ba akong dalhin sila kay Kristo, lalo na sa pamamagitan ng paglapit sa Eucharistia? Naway sa pamamagitan ng halimbawa ni San Pio ika-10, matututunan natin na ang tunay na pagmamahal kay Kristo ay nakikita sa ating malasakit at paglilingkod sa Kanyang kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, ipamalas natin sa Diyos na ating Ama ang pakikiisa natin sa Kanyang bugtong na anak. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya na magpapatatag sa atin upang manatili tayong kasama ni Kristo sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya ni inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap ng simbahang katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang maging daan upang magkaisa ang mananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakahati-hati na tinukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya
upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, bigyan mo kami ng ibayong lakas sa aming pananampalataya upang magapi namin ang sanhi ng pagkakawatak-watak sa aming sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoong, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak, natanggapin ang aming paghahain. Loobin mong kaming nagdiwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio, nang ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa pamamagitan ng kanilang inuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, kaysa nila Santo Padre Pio at Pius X, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang pahingahan ko'y
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Beren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo,
ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor, at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ikaapat, sa darating pong August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Patuloy po nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang po ang ipalabas ang nais pabasbasan, ngayon din ang ating mga sarili ihanda para sa pagbabasbas. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa inyong pagdalaw dito sa dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon din po sa mga nakiisa sa atin sa banal na misang ito sa pamamagitan ng ating live streaming. At anuman ang inyong mga gawain sa araw at sa natitirang oras sa araw na ito na may basbasan kayo ng Panginoon, lalo tigit ang inyong mga panalangin sa inyong mga kagalingan, gayon din sa inyong mga pagbiyahe at sa mga nagtitake o magtitake ng exam, gayon din ay basbasan kayo ng Panginoong Hesus Kristo. Nawa ang 10 ng inyong mga pamilya,
ay gabayan kayo ng Panginoon, lalo tigit ang inyong mga hanap buhay at kalusugan. At patuloy tayong manalangin para sa ating mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Babalik kasi ako ng 7:45 at ihahabilin ko muna si ako sa kapitbahay. Kasi wala si Tita Josie, kakaawa naman si Ben. Biga wala nang pasok ngayon. Holiday, ang hirap nga nung wala. Kaya medyo pang may pasok itong oras na ito. Hindi, pag ano ni Lola Ina, pag tumigil si Lola Ina, susundan mo lang to. Pag tumigil si Lola Ina, ibig sabihin, ikaw naman ang sasagot. Patuloy lang. Ayan o, ayan lagi lang. Lumapit tayo sa Panginoon. Tawitan sa walang tuhon. Wala, pagkatapos nito. Kasi sabi ni Father, hindi bang bala kayo na sa tayo na nanay. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat po iinaanyayahan para sa panalangin sa umaga. Tumayo po at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi. Pupurihin ka ng aking bibig. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Lumapit tayo sa Panginoon, sa ating Panginoon, siya awitan, ating papurihan, na batong kublihan, ating kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa,
Ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. 40 taon sa iyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay sa wail walang pakundangan at ang mga utos ko'y sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simulay, pagkakataong alay, hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkaing nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal upang kaming iyong anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot nami alisin, yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw, pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Sa pagbubukang liwayway, O Diyos, ako'y iyong kaawaan. Tayo po'y magsiupo. Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ako'y inusig ng aking kaaway at ako'y lubos niyang napipilan. Sa dilim na dako, ako ay nakulong. Tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ako'y handa nang magtaas ng kamay, sapagat wala ng pag-asa ang buhay. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Nawala na lahat ang aking pag-asa, kaya naman Panginoon, ako'y dinggin mo na. Kung ikay magkubli, baka ang hantungan, ako ay tanghaling malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umumagay ipagugunita. Yaong Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik. Patnubay ako sa daang matuwid. Ako ay umasang iyong isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalaoban. Ang Espiritu may maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas. Pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagbubukang liwayway, O Diyos, ako'y iyong kaawaan. Paaagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamamagitan ng Jerusalem. Magalak ang lahat, magalak kayong dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad may sanggol na buong pagmamahal na inaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Paaagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamamagitan ng Jerusalem. Masaya nating purihin ang Panginoon ating Diyos. Okay, buti nang umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakadudugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag,
yaong nga lang itinakda. Ang Panginoon ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabaksak. Umawit ng mga imno at ang Panginoon ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ring naglalatag. Masaganang ulan naman ang sa lupa'y bumabagsak. At ang damoy binubuhay sa bundok ng mga gubat. Pagkain ng mga hayop ay siya ang nagbibigay. May pagkain siyang dulot sa inakay na nasigaw. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit siya may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis. Sa kanila'y may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanan ng una ngay magpasawalang hanggan. Amen. Masaya nating purihin ang Panginoon ating Diyos. Tayo po magsiupo. Pagbasa ng salita ng Diyos. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kalwalatian sa atin. Nananabik ang sangnilikha na inihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Salmon Tugunan, sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Lagi kang narito upang ako'y tulungan. Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Sa Santo. pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Magsitayo po. Gumawa ng tanda ng krus. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako rin niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, naliligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Nililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya, maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo sa Diyos na nagkakaloob ng kaligtasan sa kanyang bayan. Ikaw, o Panginoon, ang aming buhay. Purihin ka, Ama, ng aming Panginoong Heso Kristo, dahil sa iyong awa, kami muling isinilang na may pag-asang nagbibigay buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. Ikaw, o Panginoon, ang aming buhay. Nilalang mo ang tao na sa iyong larawan at pinapabago sa pamamagitan ni Kristo. Hubugin kaming matulad sa anak mo. Ikaw, o Panginoon, ang aming buhay. Padaluyan sa amin ang pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Pagalingin ang aming mga pusong sinugatan ng alitan at tampuhan. Ikaw, o Panginoon, ang aming buhay.
Sa araw na ito, pagkalooban ng gawain ang manggagawa ng pagkain, ang nagugutom, ng saya ang mga namamanglaw, pagkalooban ng biyaya at kaligtasan ang sangkatauhan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napapapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pangwakas na panalangin, Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo, ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod na itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipinagkaloob mong makamta namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Mahal na Birhen ng Biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng banal na alagad sa iyong simbahan. Amen. Sa ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Ang hirap pagka walang